Okay, sige, simulan na natin. Para sa iyo na nagpadala nito, heto na, nakalatag sa harap natin ngayon yung mga dokumentong binigay mo tungkol kay Narciso. Fascinating collection, actually. Parang binigyan tayo ng puzzle pieces sa kung sino siya. May personal branding, tapos may sinasabing divine communication, at saka may matapang na political commentary. Usually, hiwa-hiwalay yan eh. Oo nga, Pero sa kanya, magkakasama lahat sa isang package. base sa sarili niyang mga salita. Tama. Tinatawag niya ang sarili niya bilang ang number one instrument chosen by God. Pero heto yung nakakaintriga. Sa isa pang sulat niya, nililinaw niya na hindi raw siya propeta o mensahero. Teka, di ba parang... Parang magkasalungat, no? Paano niya pinagkakasundo yung dalawang ideyang yon? Diyan mismo nagsisimula yung pagbuo niya ng kanyang kumbaga unique identity. Sa isang text niya mula 2015, ikinuwento niya na tinanong niya raw mismo sa Diyos, ano po ang itatawag ko sa sarili ko? Ah, okay. At ang sagot daw sa kanya ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. What's fascinating here is the choice of word, di ba? Hindi ito isang titulo tulad ng propeta o pastor. Isa itong function, parang isang pandiwa. Parang isang role? Isang role, oo. Ang ibig sabihin, hindi siya permanenteng may hawak na posisyon. Tinatawagan lang siya kapag may kailangang iparating. So by defining himself this way, inaalis niya yung sarili niya sa anumang religious hierarchy na alam natin. Mas direkta, mas personal yung dating. So, parang on-call divine messenger, ganun? At itong calling na ito, ayon sa CV niya, ay may kasamang, Parang superpowers, ika na. oo, yun nga, may healing, preaching, predicting the future, at yung kakayahang makita yung kasalanan ng tao. Pero sa lahat ng yan, may isang detalye doon na talagang tumatak sa akin. Ano yun? At parang ito yung nagiging pundasyon ng lahat ng ginagawa niya. Yung usapin ng pera. Ah, yes. At ito, sa tingin ko, ito marahil ang pinakamatalinong aspeto ng kanyang messaging eh. May direktang utos daw sa kanya ang Diyos at sinulat niya ito sa all caps para, alam mo yun, para talagang may diin. Anong sabi? Sabi, you can heal and preach to the people, but no money should be collected. Ah, okay. It should be absolutely free. Ito yung kanyang kumbaga moral high ground. Sa isang mundo kung saan maraming nagdududa sa mga religious institutions dahil sa issue ng pera, ang pagdeklara niyang libre ang lahat ay isang napakalakas na statement. Pero pwede rin itong tignan bilang isang very effective marketing strategy, di ba? Kasi sa simula pa lang, inaalis na niya yung pinakamalaking hadlang para pagkatiwalaan siya. Exactly. Kapag sinabi mong wala akong hinihinging kapalit, mas madaling makinig yung mga tao sa'yo. Exactly. It's both a spiritual conviction and a brilliant strategic move. It immediately builds trust. At pinapatibay pa niya yan ng isa pang paulit-ulit na linya. Yung, Ikaw ang naggagamot pero ako ang nagpapagaling. oo, nabasa ko yan. Dito, nilalagay niyang sarili bilang isang simpleng daluyan lang. Oh. Instrumento. Sinasabi niya, hindi galing sa akin ang kapangyarihan, galing ito sa Diyos. So walang liability. Exactly. Kung gumaling ka, ang credit ay sa Diyos. Kung hindi, hindi niya kasalanan kasi instrumento lang siya. It's a bulletproof narrative. Okay, so malinaw na ang brand niya ay itong pagiging no collection advocate. Pero kung alisin mo yung pera sa usapan, anong natitira? Ano ba talaga yung core message niya? Ano yung binibenta niya kung hindi naman for a price? Dito na tayo papasok sa esensya ng kanyang mga turo. Nakatuon ito sa pag-redefine ng pananampalataya. Okay? Sa akin kung dumating sa kanila ang hinihiling at gusto nila. Yung tinatawag na transactional faith, Yon. maniniwala ako kung ibibigay mo yung gusto ko. Magdadasal ako para makuha ko to. Mukhang yun ang gusto niyang basagin. Tama. Ayon sa kanya, ang direktang salita daw ng Diyos ay isa sa aliw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Para sa kanya, ang tunay na pananampalataya, absolute. Walang kondisyon. Walang kondisyon. Naniniwala ka dahil naniniwala ka. Period. Hindi dahil may hinihintay kang kapalit. At ito matitibay na pundasyong ito ang ginagamit niyang sandata para harapin yung mga kritiko niya. Oo. May isa siyang mahabang sulat kung saan direkta niyang sinasagot yung mga paratang na isa siyang false prophet. At dito talaga siya nagiging palaban. Hindi lang siya nagdapen sa umatake siya pabalik eh. As in,
Binaliktad niya yung akusasyon. Sabi niya, sila, malamang mga pastor o leader ng simbahan na kumukwestiyon sa kanya, sila daw yung mga huwad na propeta. Grabe yung tapang. Ano raw ang basehan niya? Tatlo yung punto niya. Una, nangungulekta daw sila ng pera na direktang labag sa utos na binigay sa kanya. Okay, consistent siya doon. Pangalawa, nagtuturo daw sila ng mga bagay na hindi naman talaga galing sa Diyos. At pangatlo, at ito yung pinakamabigat, ang dahilan daw kung bakit siya inaatake ay para protektahan yung kanilang kita. Ah, May linya siyang, sinabi niyo lang ito sa mga taong naniwala sa akin para hindi kayo mawalan ng kita. basically, he's calling them out, saying their motive is financial, not spiritual. So, kung ikaw ay isang ordinaryong mananampalataya na nakikinig sa kanya, anong epekto nito sa'yo? Biglang sinasabi ng taong to na yung leader ng simbahan mo na pinagkakatiwala mo ay baka pera lang pala ang habol. Malaking bagay yon. That's a huge psychological seed to plant. Nakakalito yun para sa isang tao. It is, and that's the power of his narrative. Lumilikha ito ng isang malinaw na us versus them dynamic. Oo nga. Sa isang panahon na para sa kanya ay naging corrupt. So, parang David and Goliath. Parang ganon. Pinoposisyon niya ang sarili niya bilang isang outsider, isang rebelde na hinahamon ng establishmento. Para sa mga taong may mga pagdududa na sa mga institutions, yung mensaheng yan ay parang tubig sa isang nauuhaw. It validates their suspicions. Okay, so from his mission and his battles, dito na tayo sa part na, well, this is where it gets really weird and specific. Dito na nagiging interesting. Oo. May hawak tayong transcript ng isang pangitain na naranasan daw niya noong Enero 22, 2026. Tungkol ito kina Senador Lacson at Soto. At yung pagkakasalaysay, parang isang, parang fever dream. Let's break this down. Ito yung maganda sa mga material na hawak natin, no? Hindi lang natin nababasa yung pangitain, may kasama ring transcript kung saan pinapaliwanag niya mismo, symbol by symbol, kung ano ang kahulugan ng bawat eksena. Oo, para may director's commentary. Exactly. So we get a window into his interpretive process. Unahin natin yung mga itim na plastic bag. Oo. Sa pangitain niya, nakakita raw siya ng mga itim na plastic bag sa isang bahay. Tapos may boses daw mula sa Diyos na nagsabing, sila Soto. Ang interpretasyon niya, hindi raw ito literal na basura. Hindi. Sumisimbolo raw ito sa mga tinatagong records at ebidensya sa isang investigasyon ng gobyerno, isang cover-up. Yung mga puting papel, ang record daw, naging itim na plastic bag. Napaka-visual ng imagery. Very visual. At sumunod dito yung eksena sa alimasag. Ah, ito. Dito raw, ibinato kay Soto at sumigaw. Para kagatin ka sa sarili mong gawa. Yun. That's such a cinematic line. So hindi lang siya nanonood sa visual, active participant siya. Ano raw ang ibig sabihin niyan? Ayon sa paliwanag niya, sa eksenang yun, siya raw ay kumakatawan sa investigador na si Marcolita. Ang pagbitaw niya sa plastic ay sumisimbolo sa pag-atras ni Marcolita sa investigasyon Okay. at ang kagat ng alimasag at kritisismo ng publiko. Wow. What's brilliant here is the translation of an abstract concept, public backlash, into a very physical, visceral image. A crab bite. Mas madaling tandaan, mas mabigat ang dating. Okay, at dito na sa pinaka-bizarre na part, yung sombrero. So, naglalakad daw siya, tapos biglang inagaw ng balawang babae yung sombrero niya. Sinabit daw sa sanga ng puno. At ang paraan lang para makuha niya ito pabalik ay, direct quote mula sa salaysay niya, hinawakan niya ang dibdib o soso ng isa sa mga babae. Yes, a very strange and very specific detail. Wait. Let me get this straight. Para makuha niya yung sombrero niya, hinawakan niya yung dibdib ng babae. At ang interpretasyon niya rito, hindi tungkol sa kanya, kundi si Senator Soto daw ang bastos. Yun ang sabi niya. At dahil dalawa yung babae, ibig sabihin daw nito ay maraming kabit si Soto. Ang layo ng tinalo ng logika doon, paano niya na-connect yun? That is the clearest example of his method. He takes a surreal, dreamlike sequence and translates it into a very specific, very worldly,
and very damaging accusation against a public figure. Grabe. Yung suso becomes a symbol for bastos. Yung dalawang babae naging simbolo for infidelity. Yung sombrero, symbol for that betrayal. Walang malinaw na logical bridge, di ba? It's presented as divine interpretation. Oo. You either accept it as revelation or you dismiss it as absurd. Walang middle ground. Ang wild. So, after a vision that intense and that specific, ano yung kasunod? Ano yung call to action para sa mga tagasunod niya? Sige, narinig na namin ang tungkol sa mga senador at sa alimasag. Anong gagawin namin ngayon? Well, yung sagot dyan, nandun din sa CV niya, which functions as his manifesto. Okay. Bumalik tayo doon. Oo, nakalista doon ang 3 bagay na nais daw ng Diyos na gawin ng mga tao. At medyo general sila actually. Una, magsisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, baguhin ang buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. Panawagan ito para sa personal na pagbabago, internal transformation, hindi mga external na ritual o donasyon. So, very standard na religious advice actually. Pero, parang may kulang. Parang bitin considering yung bigat ng mga revelasyon niya. Bitin kung yan lang, pero may isa pang mensahe na paulit-ulit niyang binabanggit. Isang utos daw sa kanya mula pa noong 2013 na laging ipaalala sa mga tao. Okay. At ito, sa tingin ko ang pinakamakapangyarihang mensahe niya sa kanyang mga followers. Ito yung maswerte ang mga taong naniwala sa iyo. Oo, yan. Sa hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. Napakalakas niyan. Gumuguhit yan ng isang malinaw na linya sa buhangin. Exactly. Para sa mga naniniwala, isa itong validation. Maswerte kayo. Nasa tama kayong landas. You are part of the chosen few. Para naman sa mga hindi naniniwala, isa itong babala. Pero at the same time, inaalis nito yung responsibilidad sa mga tagasunod na makipagtalo o mangumbinsi. Oo. Hayaan mo na sila, sabi ng mensahe. Ipaubaya mo sa Diyos. This creates a very strong, tightly knit in-group. It fosters a sense of exclusivity and urgency na sila yung may hawak ng katotohanan habang ang lahat sa labas ay bahala na ang Diyos. Sa psychological level, napaka-epektibo niyan para patatagin ang isang community. So in summary, nakita natin yung pagbuo niya ng isang very unique brand bilang isang calling, hindi isang propeta. Oo. Narinig natin yung kanyang powerful na no money stance na nagsisilbing pundasyon ng tiwala. At sinilip natin kung paano niya isinasalin yung mga bizarre, dreamlike na pangitiin para maging matatalas na komentaryo sa politika at lipunan. Ang pinaka-remarkable dito, from an analytical perspective, ay yung abilidad niyang paghaloin yung mga bagay na usually hindi mo makikitang magkasama. Tama. May personal, spiritual guidance, tapos may kasamang matalas na social critique, tapos may kasama pang personal na akusasyon laban sa mga kilalang tao. At lahat yan, binalat niya sa wika ng divine revelation. Oo. Ang mga pangiti niya ay nagiging lente para bigyan ng kahulugan yung mundo sa paligid niya in a way that is very compelling for his followers. Talagang nakakapag-isip. At para sa iyo na nakikinig at pinoproseso ang lahat ng ito, iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong. Sa CV ni Olalo, sinasabi niyang isa sa mga kakayahan niya ay ang predict future events. Pero yung pangiti niya noong Enero 2026, kung susuriin, hindi naman talaga siya hula sa kung ano ang mangyayari. Isa itong interpretasyon, isang komentaryo sa kung ano ang nangyayari na sa panahong yon. So, here's the thought to chew on. Sige. Kapag ang isang banal na mensahe ay hindi pala tungkol sa hinaharap, kundi isang paraan para bigyang kahulugan ang kasalukuyan, ano kayang tunay na layunin nito? Ang layunin ba ay magbigay babala sa kung ano ang darating? O ang hubugin at impluensyahan kung paano natin tinitingnan ang nangyayari sa ating paligid ngayon? Maraming salamat sa pakikinig. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. Kung gusto niyo marinig ang live explanation sa mga mensahe ng Diyos ni Narciso Olalo, please join Narciso Olalo Zoom session
every Sunday, 9 a.m. Philippine time. If you want to read actual God's messages via Narciso Olalo, please visit his Facebook page, God's Messages through Narciso Olalo. Thank you very much. Don't forget to share.